Magandang umaga mga igan, 2 milyong kababayan natin ang inaasang dadagsa sa Manila North Cemetery ngayong Undas. At naroon pa rin ating kasamang si Rhea Santos. Rhea. Alright mga kapuso, aabot nga sa 1 milyong yumao nating kababayan ang nakahimlay dito sa Manila North Cemetery. Kaya asahan na po natin talaga ang pagdagsa ng milyong-milyong kababayan natin ngayong panahon ng Undas. Ilan lamang po sa mga sikat na personalidad na nakahimlay dito. Siyempre yung mga dating Pangulo ng Pilipinas, Ramon Magsaysay, Sergio Osmeña, mga sikat na aktor, Pancho Villa, at siyempre sino bang hindi makakalimot kay The King, Fernando Poe Jr. Kaya naman todo-todo na po ang ikinakasang paghahanda ng Manila North, pati na rin po ang local government ng Manila. At sa punto pong ito, makakasama po natin Manila Vice Mayor Isko Moreno. Good morning po, Vice. Hi, good morning sa iyo, Rhea, at sa lahat ng nanonood ngayon. Good morning. Alright, may update na po pa tayo doon sa mga road closures. May mga nadagdag ba, nabago ba? Gusto lang natin update, on November 1, ito yung mga road closures simula alas 4 ng madaling araw. Stretch of Aurora Boulevard from Dimasalang to Rizal Avenue, sarado po yan. Blooming Treat from A. Bonifacio to Pigibara. Dimasalang from Makiling to Blooming Treat. Retiro from Dimasalang to Blooming Treat Extension. Pigibara from Cavite to Pampanga. Leonor Rivera from Cavite to Aurora Boulevard. Okay. And Maceda from Makiling to Dimasalang. Tapos po, yung mga area na nasasarado na po yan. Pero sa gabi pa lamang ng October 31, right, mamayang gabi, meron na po tayong ilalaan na mga parking areas na pwede na nilang iwan yung sasakyan nila doon. Sa Craig Street, Simon Street, Felix Huertas, Sulu Street, Oroqueta at Metrica. Yung mga area po na nakapalibot dito sa buong norte ay pwede pong paradahan pansamantala sa paggunita ng Undas. Alright, Vice, ang pinaka tinututukan natin pag panahon ng Undas, syempre kalusugan ng ating mamamayan at pupunta dito, at security. Let's start with health. Ano bang mga paghahanda ng local government para masigurong maaalalayan yung mga kababayan natin na magkakaroon ng problema sa kalusugan nila sa pagdalaw sa mga yumao? Base sa direktiba ni Pangulong Mayor Erap Estrada, yung ating first responder unit, naka-duty dito. Ito yung nasa likod natin, Vice? Ito yung may mga fully trained and equipped employees ng City Government of Manila. Makikita po ninyo. So, pwede siguro natin pakita, silip natin ng konti, no? Yung mga, limbawa, mga senior citizen natin, o kung sino man yung magkakasakit habang bumibisita sila sa mga nakahimlay nilang mahal sa buhay dito sa North Cemetery. At tapos nagpadagdag rin po si President Mayor Erap Estrada ng mga ambulansya na for purposes of travel sa pinakamalapit na ospital. Itong mga, kung sakali man, na mangailangan sila ng healthcare services, nandito po lahat sila ngayon. Alright, when it comes to security, ang balita ko, CCTV cameras, nakakalat. Itong Gate 1, ito lamang ang magiging tanging entrada ng ating mga kababayan. Tama ho ba? Opo, we will limit the ingress and egress ng North Cemetery for purposes of security. Kaya po kami ni Pangulong Mayor Erap Estrada nananawagan sa PNP na dagdagan ang puwersa na itatalaga dito sa North Cemetery para sa peace and order situation. Dahil bawal po ang magdala ng mga patalim o mga armas, ng alak o ng mga baraha. At saka nakikisuyo po kami, wag po sila magdadala ng malalakas na sound system. Oo naman. Kasi naman, taon-taon yan. Wala akong party. Coffee party. Kaya po, tapos maglalatag po tayo sa traffic management ng Manila ng mga 100 traffic enforcers para mag-guide po ang foot traffic at saka vehicular traffic. Vice, maraming salamat sa panahon nyo and good morning again. Good morning. Mga kapuso, sa mga pupunta dito, pwede po kayong pumunta sa website ng Manila North Cemetery, www.manilanorthcemetery.tk, para hindi kayo magkaproblema sa paghahanap sa puntod ng inyong mga yumao. At syempre, serbisyong totoo booth, Vice, maisingit ko lang to, bukod sa wheelchair na
na ibinibigay, yung ayuda o alalay na ibinibigay ng Manila North Cemetery, magtatayo po ng serbisyong totoo booth. Ang unang hirit dito po, bago po pumasok sa sementeryo, magkakaroon po kami ng tagging, no? Yung mga bata, ibibigyan natin ng ganito, ilalagay dito yung pangalan ng bata at syempre yung pangalan ng mga magulang at phone number ng magulang sakaling magkawalaan sa loob ng sementeryo. Pero naku, wag niyo pong ihiwalay o ialis sa tingin niyo yung mga anak niyo sa panahon po ng undas. At syempre may libreng tubig din po mula sa unang hirit. At yung recycling natin, no, 5 bottles, 5 mineral water bottles po, may kapalit po na premyo yan sa ating serbisyong totoo booth starting November 1. At yan po ang pinakauli mula dito sa Manila North. Back to studio. Maraming salamat, Rhea Santos.